you, Lord, for giving us this opportunity na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isang miyembro po namin, nakasama po namin ngayong umagang ito. Kayo pong patuloy na mag-bless sa kanila and kayo pong tumulong na habang sila po ay nakikinig, kayo pong makiusap sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Lahat ng ito ay binibigay at binabalik po namin sa inyong paanan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. So ngayong umagang ito, kamusta po yung 2026 nyo? Di ba po last year, naalala ko, maraming mga tao yung nagko-complain kasi napakatagal nung 2020, nung January. Di po ba? Pero ngayon, nasa second week na po tayo ng 2026. Napakabilis po ng panahon. Di po ba? So, dun po sa verse na binasa po natin, napakatotoo na ito. Sinabi dyan, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. Diba? Last week, kapag tinignan nyo yung stage natin, punong-puno pa ng Christmas lights. Diba? Yung mga sa mga bahay nyo, nakapagligpit na po ba kayo ng mga Christmas decors nyo? Yung mga Christmas tree or yung mga gamit nyo, o nandun, tsaka na natin ligpitin, nakakapagod. Di po ba? So napakabilis po ng panahon natin. So ngayon ang pag-uusapan po natin is ano po ba yung essentials na kailangan sa buhay natin. Kapag tinanong mo yung isang scientist, kapag inask mo siya, Sir, ano po yung essentials ng buhay natin? Siguro ang isasagot niya sa iyo ay, kailangan natin ng hangin, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng ilaw. Kapag tinanong mo naman yung isang pharmacist kung ano yung essential ng buhay, siguro ang sasabihin niya sa iyo, kailangan mo uminom ng vitamins. Kailangan mo ng minerals sa katawan mo. Kailangan mo itong mga gamot na ito para maging healthy ka. Kapag inask mo naman yung isang survivalist or yung isang tao na takot sa mga sakuna, ang sasabihin sa iyo niyan, kailangan mo mag-imbak sa bahay mo ng baril, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng mga dilata para pag may dumating na sakuna, ay ligtas ka. Pero alam niyo po, kailangan natin i-accept na we are more than just a physical body. Hindi lang po dapat physical yung pinaghahandaan po natin. Majority po sa atin, lagi kapag tinanong tungkol sa essential ng buhay, ang naiisip po natin is ano po ba yung kailangan natin physically? Ano ba yung kailangan natin ihanda physically? Pero dito po, makikita po natin na yung buhay natin is not just physical. Meron po diyang spiritual element and also our life has an emotional element. Kaya nga po, majority sa atin, we are prepared physically. Nag-workout ka, naghahanda ka, kumakain ka. Pero once na tinamaan ka emotionally, kahit na anong lakas mo, kahit na anong tibay mo, babagsak yung katawan mo, malulungkot ka, hindi ka makikipag-usap sa ibang mga tao. Kaya nga, if we are not prepared emotionally, spiritually, physically, our life will not be okay. Kaya nga po this year, yung pastor po natin made it a point that we go back to the basics. Kaya nga po, if you will notice yung theme natin, if you will notice yung mga mensahe na binibigay ng ating pastor from January until the end of this year, he wants us to go back to the basics. And what is the basic po para sa atin? And that is to go back to the Word of God. Wala pong ibang pwedeng tumulong sa atin at wala pong ibang pwedeng mag-guide sa atin kundi yung salita ng Panginoon. Yung mga self-help books, yung mga inspirational messages, yung mga motivational quotes can only bring us sa isang lugar. Pero ang kailangan po natin palagi is yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, ito po yung minsan masakit, minsan mabigat, pero ito yung tutulong sa buhay po natin. Kaya nga po, we need to give our total commitment to God's Word. Hindi po ito sabihin na nating bago, kundi ito po is yung proven, tested na paraan para ma-survive po natin yung buhay po natin. Sino po dito yung gustong pagpalain this 2026? Sino dito? Sino dito?
Siyempre po, amen. Diba lahat tayo, we want to have a blessed 2026. Sino po ba naman yung gusto ay ayoko po, gusto ko puro problema lang. Wala pong tao na gusto na puro problema, puro hirap, puro pasakit, yung tatamasa po natin. We all pray for a blessed New Year, di po ba? Last week, before the New Year came, marami sa atin may prayer request. Marami po sa atin, nagsulat tayo ng mga prayers natin for the New Year. And marami sa atin yung bumate na have a blessed New Year. Di po ba? Or may the favor of God be upon you. Lahat po tayo, we want to be blessed, we want to be happy, and we want to find fulfillment. Kaya nga po, hindi natin makukuha yung blessing, hindi po natin makukuha yung happiness, hindi po natin makukuha yung fulfillment if wala po yung salita ng Panginoon. So before we continue sa message natin, gusto ko lang po i-share sa inyo yung isang maiksing verse para makita po natin kung paano po ba makakatulong yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po sa Psalms chapter 1 verse 1, sabi po dyan, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Dito po makikita po natin sa salita ng Panginoon kung ano po ba yung secret ng buhay na binibless ng Panginoon. Hindi po ito related sa New Year's resolution mo, o kaya naman sa pagbabago mo ng taon. Diba? Minsan, kailangan bago yung damit ko this coming New Year. O kaya naman, kailangan bago to. Para saan? Para swertehin ako pagpasok ng bagong taon. Wala po yan sa mga pamahiin. Kundi nasa salita po ng Panginoon kung paano po ba tayo pagpapalain. Kaya nga po, every one of us, every January, di ba, marami po sa atin yung merong listahan. Sino po ba dito yung nangarap na sabihin mo, this 2026, mas magiging healthy na yung pagkain ko? Pero, nung New Year, anong kinain mo? Lechon, anong kinain mo? Di ba? Baboy, di ba? Pagpasok pa lang ng taon, yung resolution natin ay hindi na kagad okay. Pero mula sa salita ng Panginoon, makikita po natin dito kung ano po ba yung kailangan natin if we want a blessed and a happy life. Sabi dyan, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Blessed is the man, happy is the man, so that is God's prescription for happiness. Ano po yung prescription ng Panginoon? "He that walketh not in the counsel of the ungodly." Ibig sabihin, kung ikaw ay naglalakad at hindi mo sinusunod yung salita ng Panginoon, then you will never be happy. Kahit na po kuha mo lahat ng pera, kahit na nakuha mo lahat ng yaman, kahit nakuha mo po yung promotion, if you are not in God's will, you will never be happy. Hindi po tayo magiging masaya kahit na nakuha natin lahat kung wala po tayo sa kalooban ng Panginoon. Pag tinuloy po natin sa verse number 2, sabi dyan, "But his delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night." Kailangan po natin yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. And we will never be happy if hindi po tayo natutuwa sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, minsan, akala natin yung mga blessings is financial, or bagong gamit, bagong damit, bagong kotse, bagong lugar, bagong trabaho. But the true happiness can only be seen sa kalooban ng Panginoon. It's more than just financial, it's more than just physical, kundi yung peace of mind and yung tiwala na nandyan yung Panginoon para sa atin. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang blessing siguro na bilang pagiging isang anak ng pastor is you being around doon sa mga ibang mga pastor. Alam niyo po, kahapon kasama ko si Pastor Jihu, and habang magkasama kami, nagkukwentuhan kami about sa pagiging
nasa ministry. Sabi niya nga sa akin, isa sa biggest challenge niya, lalo na sa pakikipag-usap sa iba, is that ikaw mismo ay may problema ka, tapos may lalapit sa'yo, tapos sasabihin, hihingi ng tulong. Parang sabi niya nga, dun ko na-realize na minsan hindi mo kailangang bitbitin or problemahin yung mga problema na dapat binibigay mo sa Panginoon. Diba? Kasi madalas po, lahat tayo, we have problems. Lahat tayo, meron tayong mga baggages na dinadala. Pero may lalapit sa'yo, merong pupunta sa'yo, tapos sasabihin niya, paano ko ito magagawa? Paano ko po ito malalagpasan? Sasabihin mo, ako nga may problema ako eh. Ako nga may dinadala ako, paano ko pa ito gagawin? Diba? Pero doon mo makikita na hindi naman talaga dapat natin binibitbit. Hindi naman talaga dapat natin pinoproblema. Why? Because there are some things na hindi po talaga natin kayang kontrolin. And God is the one na pwede pong tumulong sa atin. Kaya nga po dito makikita natin sa Psalms chapter 1 na blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Why? Because his delight is in the law of the Lord. Kaya nga po kailangan tayo, if we want a blessed 2026, dapat bumalik po tayo sa salita ng Panginoon. Dapat puntahan natin kung ano ba yung sinasabi niya dito. Kaya nga po, sa point of view ng Panginoon, there's only two ways and only two ways to live. And there's only two kinds of people sa harap niya. Ano po yung category na yan? The righteous and the wicked. And kapag tayo po ay sumusunod at alam natin yung katotohanan at hindi po natin ginagawa, wala pong in-between sa Panginoon. Wala pong this week po, sige, dito po muna ako sa wicked. Next week, Lord, sige, righteous na po ako. Wala pong ganun sa Panginoon. If we want this 2026 na maging maayos yung buhay po natin, we need to know and we need to show how to live a righteous life. Why? Because ito po yung tutulong po sa atin. We need to pay attention po sa salita ng Panginoon. Etong verse na to, siguro marami sa atin, alam na to eh. Marami sa atin, memorize na po natin tong verse na to. Kaya nga po dapat, hindi lang po nating memorize, kundi dapat nakikita po sa buhay natin. So if we want to look at the essential of life, for a balanced life, dito po natin makukuha yan mula sa salita ng Panginoon. Kaya nga po yung trabaho po ng ating pastor, this 2026, this early, ay ihanda po tayo emotionally, spiritually, for the rest of 2026. Siguro last month, last December, marami po tayong mga challenges. Diba? Marami tayong mga questions going to the new year. Lord, kaya ko ba? Lord, makakapag-provide ba ako? Lord, mag-stay ba ako sa trabaho na to? Lord, sasagutin mo ba tong prayer ko? Lord, bibigyan mo ba akong favor? Wala pong makakasagot niyan. Wala pong makakapagbigay ng definite answer. Pero all I know, whatever happens po sa buhay natin, God has a plan for that. And we will never understand God's plan kung hindi po natin alam yung salita niya. Marami po tayong kukwestiyonin, marami po tayong sasabihin, Lord, bakit? Lord, bakit hindi ito? Bakit walang ganyan? Bakit hindi mo to in-answer? Pero kapag alam po natin yung salita ng Panginoon, Lord, sige, okay lang, magtitiwala ako sa inyo. 2026 will be more challenging than 2025. Mas mahirap po yan, aminin na po natin. Tataas yung presyo, lahat ng challenges ng 2025, mas magiging mahirap po yan. And if we will not be rooted sa salita ng Panginoon, kung ano man po yung problema natin last year, yun pa rin po yung magiging problema natin. Kaya nga po, di ba, ilang beses inuulit sa atin ng ating pastor, ilang beses niya binibigyan ng emphasis na kung ano man yung mali or ano man yung mga pagkukulang mo last year, iwan mo na yan. Di ba? Let's be better, let's do better, and let's serve better. Lagi niyang sinasabi, iwan mo na yan. Why? Because kung dala mo pa rin po yung baggage mo noong 2025 this year, and then, mas mahirap na yung buhay mo. Diba? Mas mahirap na kagad. Bakit? Kasi dinala mo na eh. Pero if we want our life to be much better, ibigay po natin sa Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya. Why? Because mas marami po tayong challenges this year.
Mas marami po tayong pagdadaanan. Every year of our life brings new challenges and new things to learn or overcome. Kaya nga po, lagi nating naririnig or lagi nating nakikita na kapag ikaw ay natalo, kapag ikaw ay bumagsak, dapat lagi mong gamitin yan as lessons. Wala pong nangyayari sa buhay natin nang wala pong pahintulot yung Panginoon. Kaya nga, it's imperative sa atin bilang mga tao na kilalanin po natin yung Panginoon. Mas magkaroon po tayo ng deeper na relationship sa Kanya. Kumbaga, hindi na dapat sapat na tayo ay umaattend na lang simbahan, na tayo ay nakikinig lang ng preaching. Dapat nakikita po sa buhay po natin. Dapat nakikita po yung pagbabago dun sa buhay po natin. Kasi madalas po, sige, makikinig ako sa preaching. Lord, thank you, ang ganda ng mensahe ni Pastor. Thank you, na-challenge ako dun sa mensaheng binigay niya sa akin. And then after that, ano po? Na-challenge na lang tayo? Na-inspire na lang tayo? Pero, hindi pa rin po natin ginagawa. Wala pong kwenta yung preaching ng ating pastor. Wala pong kwenta yung mensaheng binibigay niya sa atin kung hindi po nagbabago yung buhay natin. Pero, lagi niya nga pong binibigyan sa atin ng diin na kahit na makasalanan ka, kahit na ano pa yung nangyayari sa buhay mo, pumunta ka lang sa simbahan. Magstay ka lang dito. Why? Because we all need God's love. Bakit? Kasi dito po natin makikita na kahit na gaano tayo sabihin na natin hindi sumusunod, kahit na gaano katigas yung ulo natin, mahal pa rin tayo ng Panginoon. And yung mahal ng Panginoon, or yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun po yung magbabago sa atin. Why? Because we are unlovable. Wala tayong kwenta, wala tayong halaga. Pero sa harap ng Panginoon, we are more than enough. Diba? Binigay niyo yung sarili niyang anak eh. And we must always remember that spiritual growth doesn't just happen. Yung paglago sa Panginoon, yung pagtatag ng ating spirituality, ay hindi po ito sabihin mo ng parang isang subscription. Diba sa panahon natin ngayon, if you want to watch a movie or gusto mong manood ng isang series, magbabayad ka, magsasubscribe ka, and then you can watch kaagad-agad. O kaya naman, pag gutom ka, you can request for a delivery, hanap ka, Jollibee, McDo, or kahit ano pa yan. Tapos, kapag nag-place ka na ng order, dadating sa'yo, nandiyan na, pwede ka nang kumain. Hindi po ganyan yung spiritual growth. Yung spiritual growth or yung paglago sa Panginoon ay hindi yung, Lord, palaguin mo naman ako. Lord, patatagin mo naman ako. Lord, ipagpalain mo naman ako. And then all of a sudden, bigla na lang dadating sa harap ng pintuan mo. Hindi po ganyan yan. Diba? Minsan, kapag humiling ka ng growth, bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng challenge. Bibigyan ka ng hirap. Sabi mo, Lord, hindi naman to hinihiling ko sa iyo ah. Ang sasagot sa iyo ng Panginoon, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Diba? Paano natin maintindihan yon kung hindi po natin alam yung salita ng Panginoon? Paano po natin matatanggap yan kung hindi po natin tinatanggap yung sinasabi niya mula sa kanyang salita? Kaya nga po we must always open our eyes and our minds and our hearts when we listen to the Word of God. Bakit? Kasi dito natin makikita, dito natin makukuha. Di ba po? Para halimbawa sa may mga anak, di ba? During the early stages of your kid, para mapainom mo ng vitamins yan, di ba? Pahirapan pa eh. Di ba? Kailangan mong hawakan yung bibig para isubo yung vitamins. O kaya naman, di ba naalala ko po, nung bata pa si Bron, para mapainom namin siya ng vitamins, kailangan hawak-hawak ko yung dalawang kamay niya, tapos hawak ko yung ulo niya, tapos ilalagay ni M yung vitamins sa bibig niya. Bakit? Kasi ayaw niya eh. Diba? Dinudura niya, o kaya naman after that, isusukan niya. Why? Because hindi niya gusto eh. Diba? Minsan, hindi ko naman alam kung ano yung lasa nun. Diba? Pero ngayon, habang tumatanda na siya, di ba mas madali na pong painumin. Why? Because sabi namin, pag hindi mo ininom to, pag hindi mo ginawa to, hindi ka, kumbaga magkakasakit ka. Di ba? Nakakaintindi na siya, so mas madali na yung proseso. Same thing goes po sa atin. Di ba? Minsan ayaw natin eh, Lord, ayoko ng salita mo. Lord, ayoko ng preaching.
Ayoko ng verse na yan, ayoko nung sinabi ni pastor. Pero kailangan po natin lahat yan eh. Kailangan nating tanggapin. Kailangan nating lunukin. Kailangan natin i-digest. Why? Because we need those things sa buhay po natin. Hindi masarap, hindi kaaya-aya. Ano bang masarap? 'Di ba masarap kumain, masarap mag-party, masarap sa labas. Hindi masarap umupo diyan. 'Di ba? Hindi, ngayon po masarap kasi malamig na eh. 'Di ba? Every meeting naalala ko nga po, lalo na sa district namin nung Wednesday, sila Kuya Fernan nakaganon na, nilalamig na eh. 'Di ba? Lamig daw dito sa simbahan. 'Di ba? Hindi pag pumunta ka sa church natin, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka komportable. Di ba? Masarap po yung upuan natin. Minsan sa sobrang komportable, nakakapikit na tayo. Pero alam ko po, mamaya pa masarap matulog, lalo na after lunch. Di ba? Ngayon, medyo gising pa po tayo eh. So, pag ang isang bagay ay hindi komportable, pag ang isang bagay ay hindi nakasanayan, pag ang isang bagay ay hindi sabihin na natin gusto, hindi natin tatanggapin. Di po ba? Hindi natin i-digest. Ba pag may, halimbawa, kumain kayo, tapos may isinerve sa'yo na, ay, ayoko ng pagkain na yan. Makikita mo yung pagkain na ayaw ng mga tao ay hindi po nila ginagalaw. Diba? Ganun. Pero po, pagdating po sa ating pananampalataya, pagdating po sa ating pakikinig sa Panginoon, kahit ayaw po natin, kailangan po natin yan. Marami po sa atin yung mentality po natin pagdating sa paglilingkod ng sa Panginoon ay pagdating ng Sunday, magsisimba ako, tapos maghuhulog ako offering. Okay na yan. Bakit? Nagsimba na ako eh. Okay na yan. Naghulog na naman ako ng offering. Mapapansin na ako ng Panginoon. Hindi po ganyan yung Christian life. The Christian life is more than just you dropping a little or you attending the church, kundi ang Christian life ay every day and every moment of our lives. Ibig sabihin, bawat minuto, bawat oras, kahit nasaan ka, ikaw ay Kristiyano. Kahit na anong ginagawa mo, kahit nasa bahay ka, nasa eskwelahan ka, nasa trabaho ka, nasa bakasyon ka, lahat na yan ay Kristiyano ka. So kahit anong ginagawa mo, pwede mong mapuri yung Panginoon. Pwedeng mapuri, pwedeng mataas, or baka naman si God na mismo yung nahihiya sa atin. So dito po, tignan natin si Paul kung paano siya makipag-usap sa mga tao na para siyang isang coach. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27, sabi po dyan, know ye not that they which run in a race, all but one receive the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now did do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it unto subjection, lest by any means that I have preached to others, I myself should be a castaway. So dito po makikita natin na ang sinasabi ni Paul ay tayo po ay nasa isang karera. Na tayo po ay nasa isang takbuhin. Sa panahon po natin ngayon, makikita nyo na napakadaming tumatakbo. Diba? Napakadaming gusto maging physically fit. Para makatakbo ka ng isang full marathon, which is I think 42 kilometers, kailangan mo munang mag-practice tumakbo ng 100 meters. Kailangan mo munang ma-practice tumakbo ng, sabihin mo, ng 200 meters. And then progression, 1 kilometer, 2 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers. Pag sinubukan mong tumakbo, naalala ko po isang beses, sumama ako sa isang fun run. Sabi ko, sige, sali ko, 10 kilometers, kayang-kaya yan. Pagkatas po nun, parang hindi na ako makalakad eh. Kasi hindi naman ako tumatakbo, tapos sasali ko sa ganon. But same thing goes po sa atin. Hindi po natin pwedeng
sabihin na, sige, okay na yan, kaya ko na yan, ready na ako dyan. Kaya nga po, progression yung spiritual life natin. Hindi pwedeng laban na tayo kagad, sabak na tayo, Lord, kaya ko na to. Hindi po. Yung buhay po natin is parang karera. Diba? Minsan, pag nakikita mo, lalo na sa habang marathon, diba? Yung mga tao dyan, magpapahinga, yung mga tao dyan ay uupo, makikita mo, iinom, magre-reset, magpapalit ng sapatos, titignan kung may paltos yung kanilang mga paa, titignan kung okay pa ba yung may injury sila, and then after that, sasabak na naman sila. Why? Because yung marathon or yung mga mahabang karera ay hindi po pabilisan. Diba? Kung binilisan mo sa umpisa, kalahati pa lang ng 100 kilometers na race or more, half, or sabihin mo ng 1/4 pa lang, susuko ka na eh. Bakit? Ubus na yung energy mo eh. Kaya nga po, lagi sa ating, sinasabi rin ng ating pastor, na hindi yan sa umpisa. Hindi lang yan sa umpisa kasi madaling mag-umpisa ng magaling eh. Madaling mag-umpisa ng mabilis. Pero matatapos mo ba yung karera na binigay sa'yo ng Panginoon? Kaya nga po, just like any sport or skills, you have to work on your spiritual life. If you want to grow and develop sa pananampalataya, may proseso po. May hirap. Kumbaga, merong kang kailangang pagdaanan. One thing po, lalo na kapag nakasama mo ang ating pastor, lalo na kapag nasa labas po kayo, kung ano po siya dito sa ating simbahan, ganun din po siya pagdating sa labas. Bago kayo makalabas ng isang lugar, kailangan niya munang magbasa ng Bible, kailangan niya munang mag-pray, kailangan niya munang magbasa ng libro. Kumbaga, non-negotiable sa kanya yan eh. Why? Because kung gusto niyang maturuan tayo ng maganda, kung gusto niyang maganda at maayos yung ituro niya sa atin, ina-apply niya po muna sa kanyang sarili. Kaya nga po, nakakahiya, di ba, parang, pambira si pastor ah. Alam niyo po, di ba, nung nagbakasyon kami, lahat ng schedule namin, mag-a-adjust kami sa kanya. Kasi, bakit? Kasi meron muna siyang routine eh. Why? Dahil doon niya pinapakita na yung spiritual growth and spiritual life ay hindi ito makukuha kahit na napakadami niya ng alam. Kaya nga po, parang sabi ko, Lord, kailangan ko rin makuha yan ah. Hindi ko man kaya yung haba nung aral niya, pero dahil sa influence niya, kailangan ko magbasa ng Bible. Kailangan ko mag-aral ng salita ng Panginoon. Kailangan meron akong personal commitment. Why? Because we can never have spiritual growth kung tayo mismo ay hindi nag-i-invest ng oras sa Panginoon. Mahirap po makipaglaban, mahirap sabihin mo ng, halimbawa, si Pacquiao, o kaya naman sino kahit anong boxer na bago ngayon, MMA, or kahit anong sports. Mahirap sumabak sa isang laban. Di ba lagi nilang sinasabi, mahiksi po kasi yung preparation time ko eh. Hindi ko po nagpaghandaan yung laban, kaya eto po yung naging resulta. Ganon din po sa buhay po natin. Babagsak ka, mahihirapan ka, hindi mo kakayanin. Why? Dahil hindi ka prepared eh. Pero kapag ikaw, you will take time, mag-invest sa spiritual growth mo, makakayanan po natin yung buhay po natin. Makakayanan po natin yan. Why? Because we will be trained na lahat ng sitwasyon, maganda, maayos, malungkot, masaya, may problema, wala, nandyan yung Panginoon para sa atin. Ano po yung mga pinagpipray mo for this year? Ano po yung hinihiling mo sa Panginoon this year? Diba? Kaya nga po dito, makikita natin that one essential of life is that we should know the Word of God. Dapat tayo po mismo ay connected sa salita ng Panginoon. Kaya nga hindi dapat na ikaw ay isang Kristiyano, tapos wala kang sariling Bible. Ikaw ay isang Kristiyano, pero hindi mo man lang nabubuklat yung salita ng Panginoon sa loob ng isang linggo. Na ikaw bilang isang Kristiyano, hindi ka man lang lumalapit sa Panginoon at nakikipag-usap sa Kanya. If we want our life na nandyan yung favor ng Panginoon, then dapat po bumalik tayo sa basics. And that is the Word of God. Kaya nga po,
kahit ano man mangyari this year, and sabihin na natin, hindi po natin alam kung ano man yung mangyayari this year. Kahit nga po bukas, hindi po natin alam eh. Or the near future ay hindi po natin alam. Sino po ba dito yung nakapag-predict, sabihin mo ng future natin? Diba? Last year, napakadaming, sabihin mo ng yung cellphone, yung Facebook, yung Instagram, yung X, or lahat po. Diba? Kahit nga mag-type ka sa, kahit ka anong AI, what will happen in the future? Walang definite na answer sa yan. Why? They will only suggest you some things, pero hindi po nila mabibigay sa iyo kung ano yung magiging future mo. Diba? Napakadaming, naalala nyo yung feng shui expert, diba? Sabi niya, yung 2020 daw ay magiging isang fruitful year. Na yung isang, na tung taon na to, maraming tao yung magbo-boom yung business. Pero nung nangyari noong 2020, diba nagkaroon ng pandemya. Kaya yung feng shui expert na yon, wala na siya kagad, parang hindi na siya credible. Diba? Bakit? Kasi sabi niya magiging maayos daw yung taon na yon. Tapos ano nangyari? Diba nagka-pandemya, lahat nagsara. Maraming business yung nawalan ng income, maraming trabaho yung natanggalan ng trabaho. Diba? So, expert tapos ganyan. Bakit? Kasi tao lang po yan eh. Hindi naman niya talaga nakikita eh. Kaya nga po, dito natin makikita na sa salita lang ng Panginoon natin makukuha yung tunay na meaning ng buhay po natin. What are the essentials for a meaningful life before God? Number 1, we need the power to live on. And that is God. Kailangan po natin yung power mula sa Panginoon. Alam niyo po yung mga phones natin, habang tumatagal, bumababa po yung percentage ng battery na pwede netong ilabas. Diba? For example, kung yung cellphone mo ay 2 years, 3 years na, diba makikita mo yung total power niyan ay bumaba na po. At hindi niyan kaya mabuhay na sabi mo ng for 24 hours. Diba? Siguro marami sa atin dito yung may mga power bank na. Diba? Na kahit saan ka pumunta, uy, charge muna ako. Bakit? Mababa na yung battery ng cellphone ko eh. O kaya naman, meron bang saksakan dyan? Meron ka bang port dyan? Bakit? Kasi mahina na yung battery ng cellphone ko eh. Di ba ganun po yung nangyayari sa atin? Dati, di ba naalala nyo yung mga 3310? 3 araw na, hindi ka pa nag-charge. Di ba? Na ilang araw na, nakalimutan mo na 1 linggo, uy, may battery pa rin. Pero ngayon, due to technology, napakabilis na po malobat ng cellphone natin. Kahit na nga bago yung cellphone mo, 12 hours, kailangan mo na kagad mag-charge eh. So, sa buhay po natin, pwedeng tumagal ka, pwedeng humaba ka, pero we need the power of God in our lives. Isaiah chapter 40 verse 30 to 31, sabi po dyan, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So dito po, makikita natin that even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fail. Bilang tao, nauubos po yung lakas natin. Nauubos po yung energy po natin. Alam niyo yung, di ba kaya nga na-invento yung mga sports drink? Na-invento yung mga energy drink? Na-invento yung kape? Why? Because people need energy. Yung mga tao, kailangan nila something that will push them. Something na tutulong sa kanila para sabihin mo maka-move forward sila. So, bilang tao, nanghihina, nawawalan tayo ng lakas. Pero sa verse 31, napakagandang encouragement po ito mula sa Panginoon. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kapag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, kapag ikaw alam mo yung salita ng Panginoon, you will have strength in your life. Ibig sabihin yan, Lord, hindi ako magkakaproblema. Lord, para akong eagle na
nalilipad na lang ako? No po. You need God's power to live on. Why? Because there are a lot of things in our life that will drain your power. That will drain your energy. Na mawawala yung strength and stamina mo. Kaya nga po marami po sa atin, di ba ayaw natin ng change? Marami po sa atin bilang mga tao, ayaw natin ng pagbabago. Ayaw natin na ayoko lumipat. Okay na ako dito sa work ko. Okay na ako dito sa lugar na to. Why? Because change can rob our energy. Ano pa? Yung stress po. Stress, pwede na itong nakawin yung power po natin. Diba, alam niyo po, katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, diba yung cellphone, the more na ginagamit mo, the more halimbawa, naglalaro ka, nagbo-browse ka sa social media, nagpipicture ka, nakikinig ka ng music, then the more na bababa yung battery, bababa yung energy, bababa yung power. Ganon din po sa buhay po natin. Stress, mababawasan ka ng 5% sa power mo. Tapos meron kang kaaway, mababawasan ka ng 25%. O kaya naman, minsan, di ba, lalo na sa panahon natin ngayon, naalala nyo po, last December, nung ginagawa yung EDSA, di ba? Napaka-traffic. So, nakaka-drain po. Di ba, majority, lalo na sa mga nagda-drive, kapag ikaw ay nasa traffic, parang mas dumadagdag yung pagod mo. Mas dumadagdag yung pagkabawas ng energy mo. And also, frustration can drain our life. Kaya nga po, one encouraging quote that we can always find hope ay, we may fear the season, but God holds the reason. Matatakot tayo dun sa pinagdadaanan po natin. Matatakot tayo sa mga challenges na meron tayo. But we must always remember that God holds the reason. Minsan sa buhay po natin, pakiramdam natin na bumabaha na po yung problema. Na yung agos ay napakabilis. Di ba na hindi na po natin kaya. May mga pagkakataon po na iniisip natin, malulunod na ako sa stress, o kaya naman yung mga decisions na kailangan kong pagdesisyonan, hindi ko kaya, yung pressure ng buhay, yung pressure ng pamilya, yung pressure ng asawa mo, yung pressure ng anak mo. Lord, hindi ko na talaga kaya eh. Hindi ko na magagawa to. Hindi ko na po kaya talaga. Lord, suko na po ako. Pero mula sa salita ng Panginoon, makakuha po tayo ng encouragement. Isaiah chapter 43 verse 2, when thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Kapag dumaan ka sa tubig, ako yung makakasama mo. Kapag tatawid ka ng ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Napakaganda po ng mensahe na gustong ipakita ng ating Panginoon this morning. Ito pong verse na to, ang context po ng passage na ito ay para palakasin yung loob ng mga Israelites during sa panahon ng trial. Kasi sila po ay dumaan sa exile and displacement. So ang Diyos po yung nagsasabi na kahit sa pinakamalalim na dagat ng pangungulila o kaya naman yung fire ng pagsubok, kasama nila yung Panginoon. So dito po makikita natin mula sa salita ng Panginoon that trials, problems will always be present. Pero nandyan yung Panginoon na kasama po natin. Nandyan yung Panginoon na akay-akay tayo. Hindi po dito sinabi na hindi tayo magkakaproblema. Hindi dito sinabi na wala po tayong pagdadaanan. Kundi ang sinabi po dito ng Panginoon is, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo.
Ibig sabihin, kapag ikaw ay may problema, nandyan ako. Kapag ikaw ay may pinagdadaanan, hawak-hawak ko yung kamay mo. So this changes a lot of things sa perception po natin. Why? Because ang perception po natin, if we are in God's will, life will be easy. Na kapag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, kapag tayo ay sumusunod, kapag tayo ay nagbibigay, kapag tayo ay gumagawa, we will never have problems. Hindi po. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, gumagawa ka pa sa Panginoon, ibig sabihin, if you will have problems, nandyan yung Panginoon. Siya yung magtatawid sa atin. Siya yung aakay sa atin. Siya yung bubuhat sa atin. Kaya nga, lahat po tayo, alam ko, we have problems, we have challenges in our life. Ibig sabihin ba niyan na hindi ka nakikilos, uupo ka na lang, Lord, ikaw na yung kumilos para sa akin. No, we must continue walking. Dapat magpatuloy po tayo maglakad. Magpatuloy po tayo maglingkod. Magpatuloy tayo mag-serve. And God will carry us through whatever challenges we may face. Ang sabi po dito ay, hindi kung ikaw ay lalakad dyan, sige, pag-iisipan ko. Hindi po, kung ikaw ay lalakad sa problema, nandyan ang Panginoon. Kung ikaw ay tatawid sa ilog, nandyan yung Panginoon. Have you tried, sino na po dito yung, di ba, halimbawa aakyat ka sa bundok, tatawid ka, mag-a-adventure ka. Di ba, minsan, kapag ikaw ay tatawid sa ilog, di ba, kapag wala kang kasama, dadaling ka ng agos. Di ba, madudulas ka. Di ba, babagsak ka, aray, ang sakit, nadulas ako. Ang lakas ng current eh. Pero kapag ikaw, meron nakaalalay sa'yo, lika dito, alalayan kita. Mas madaling matawid yung ilog na yan. Kaya nga po, kailangan din natin yung simbahan natin. Kailangan po natin yung ating mga kapatiran. Why? Because they will help us cross the river. Sila yung tutulong sa atin na pag hindi ko na kaya, nadudulas ako eh. Medyo slippery, medyo malakas yung current. Kapag ikaw ay wala sa simbahan, haharapin natin yung problema natin mag-isa. Pero kapag ikaw ay nasa church or ikaw ay nasa fellowship, then someone will help you. Kaya nga po, importante na nandito po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sa bawat trial, challenge, pwede mong sabihin sa sarili mo that I may fear the season, but God always holds the reason. Laging hawak ng Panginoon po yung dahilan. So, dito po natin makikita na hindi po tayo nag-iisa, hindi ka malulunod, at hindi ka masusunog. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi po nagbabago sa atin. Kaya nga we need to understand that we need to have 2 birthdays and 3 homes in our life to face all the battles that we will be having. Diba, ito po yung laging nire-reiterate ng ating pastor sa atin. Na hindi lang dapat masaya ka sa physical birthday mo. That you should also have a spiritual birthday. So let's open our Bibles in John chapter 3 verse 2. Ito po sa verse na to or sa excerpts na to, dito po natin makikita na merong isang rabbi. Meron po isang Pharisee, which is si Nicodemus. And kinausap niya po yung Panginoon. Sabi po dito sa John chapter 3 verse 2, sabi po dyan, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So dito po, makikita po natin na si Nicodemus, sabihin na natin sa panahon natin ngayon, isa siyang nasa political na posisyon, na meron siyang posisyon sa ating gobyerno. So, lumapit po siya kay Jesus. Siguro, by night, kasi alam naman po natin na si Jesus ay may napakalaking ministry. Diba na si Jesus is always followed by people wherever he go. So, lumapit po siya. Why? Because gusto niya siguro ng interview with Jesus. So, sabihin na natin, yung verse na to ay parang isang podcast or parang isang interview ng isang tao kay Jesus. Sabi niya,
Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Walang may kayang gumawa na ito eh. Walang may kayang mag-perform na ito eh. Pero ikaw, nagawa mo. So dito po, makikita po natin that Nicodemus was speaking in behalf of other people. We can understand also na yung sincerity sa kanya. Na, Lord, Jesus, walang may kayang may gawa na ito eh. So ano po yung sagot sa kanya ng Panginoon? Sabi po sa verse number 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dito po, makikita po natin na binasag po ni Jesus yung mentality ni Nicodemus bilang isang Israelite. Why? Dahil po, di ba yung bilang isang Jew or bilang isang Hudyo, meron po silang assumption that their identity bilang isang anak or galing sa lineage ni Abraham ay assured na po sila sa kingdom ng Panginoon. Dito po makita po natin that Jesus made it plain that a man's first birth does not assume him the kingdom. Na dahil sila ay isang Hudyo, na dahil sila ay isang, sabihin mo ng Jew, ay diretso na sila sa langit. Bakit po? Kasi alam niyo po, during the time nila, ay dahil nag-descend po sila kay Abraham, akala po nila ay diretso na po sila sa langit. So dito po, makikita po natin na ang gustong ituro ng Panginoon is that except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ano po sagot sa kanya ni Jesus? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not, I say unto thee, ye must be born again. So dito po, makikita po natin na sabi niya, Lord, paano yan? Matanda na ako eh. Ano yan? Papasok ulit ako sa tiyan ng nanay ko? Ano yan? Iiri ulit ako? So dito po, makikita po natin na yung mensahe ng Panginoon is that kailangan tayo po ay maging born again. Why? By accepting Christ as our Savior. If you only have one birth and one home, kahit na gaano po tayo ka-successful, kahit na ano pa yung naabot natin, it is nothing. Wala lang po yan sa atin. Even if we are the most talented and the most gifted, even if we have the most followers sa social media, it means nothing. Sabi nga sa verse na binasa po natin sa John chapter 3, verse 6 to 7, that which is born of the flesh is of the flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. So dito po, makikita po natin na kailangan po natin yung power ng Panginoon. Hindi po natin kaya iligtas yung sarili po natin. Hindi po natin kayang baguhin yung buhay po natin. Why? Because sabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there's none righteous, no, not one. Wala pong kahit isa sa atin yung pwedeng magsabi na wala akong kasalanan. I'm blameless. Okay na ako. Lahat po tayo, we have imperfections in our body. At lahat po tayo ay, sabihin na natin, merong rough edges, merong mga ginagawang hindi maganda. Other people may not know of the things that we are doing, but God sees everything. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya lahat ng meron tayo. Alam niya lahat ng ugali mo. Di ba? Sabi nga, pwede nating itago yung totoong tayo sa iba. Pwede tayo maglagay ng maskara. Pwede tayo maglagay ng harang sa atin. Pwede tayong sabihin na natin hindi ilabas yung tunay na ugali natin. Pero we can never hide from God.
yung sins, yung mistakes, lahat yan, God knows about that. Kaya nga, dito natin makikita na kilala tayo ng Panginoon. Alam niya yung bawat isa sa atin. Diba, sabi nga dun sa verse na ginagamit natin, every time we share the gospel, sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Tapos, ang problema sa atin, lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan, pero ang feeling natin, yung ibang tao lang yung nakakagawa ng mali. Diba? May kaalala ba kayo na ganyan na feeling nila na wala silang kasalanan? O ikaw yung may mali, ikaw yung may nagawa, ikaw to. Diba? Siguro lahat tayo, we have experienced yung mga ganong klaseng tao. How can we cope with life when there are so many flaws sa loved ones mo? Sa tatay mo, sa nanay mo. Diba? Sabi nga, maraming mga tao, yung gusto nilang umalis sa bahay nila. Why? Because the number one cause of their ng stress nila, ay hindi outside forces, kundi dun mismo sa loob ng kanilang bahay. Diba? Aalis na ako. Diba? Ilang mga tao na yung mga narinig ko na ayoko na sa family ko, ayoko na dito sa lugar namin. Bakit? Kasi iba yung stress eh. Iba yung yung pinagdadaanan ko. So ano po yung relevance ng salita ng Panginoon dun sa mga stress na or dun sa mga problema na pinagdadaanan natin? The account and the root cause of imperfect relationships and imperfect people is that we are all sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya nga po, sabi diba sa Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Lahat po tayo ay wicked. Lahat po tayo ay sinners. We have imperfect relatives and relationships, and people are imperfect and damaged. Damaged by sin, sin of humanity, and sin of others. Ito pong, so dito po makikita natin, kaya tayo lahat ay nagkakaproblema. Why? Because we are sinners. Lahat tayo ay merong dinadalang mga kasalanan. So ano po yung ginagawa ni Satan? Ano yung ginagawa ni Satan para yung mga tao ay makipag-cooperate sa kanya? John chapter 10 verse 10, the thief cometh out but for to steal and to kill and to destroy. Pero Jesus came that they may have life and that they may have it abundantly. So ito po yung ginagawa ni Satan sa atin. Ito po yung mentality ni Satan sa atin. The thief cometh not but for to steal. He comes to steal and kill and destroy. Minsan, akala natin napapabuti tayo kapag lumalayo po tayo sa Panginoon. Di ba, marami siguro kayong narinig or marami kayong nakita na, umalis ako sa simbahan, pinagpala ako eh. Umalis ako sa simbahan, bumuti yung buhay ko eh. Umalis ako sa simbahan kasi umokay to eh. Siguro dun sa labas makikita natin na mas okay sila. Siguro sa labas makikita natin na mas masarap yung buhay nila. Pero alam po ba natin yung pinagdadaanan nila inside? Siguro blessed sila outside. Pero meron ba silang peace of mind? Meron ba silang peace and security na okay yung buhay nila? Yung riches, lahat ng yan, you may enjoy it for a season. Pero we will always reap kung ano yung tinatanim po natin. Kaya nga po dapat makita po natin the God, and in God's word, we can only find true peace. Si Satan, he will destroy our personality and everything good around us. Nanakawin niya po yung health natin, tatanggalin niya po yung joy natin. Sabi nga, di ba, you will enjoy sin for a season. Masarap magkaroon ng bisyo, masarap kumain ng unhealthy na pagkain, masarap magpuyat, masarap manood, masarap umalis. Pero once na siningil na po tayo niyan, sabi mo, sana hindi ko na to ginawa. Sana hindi na ako uminom. Sana hindi ko na to kinain. Sana naging healthy na ako. Why? Dahil pag siningil ka na niyan,
doon tayo magsisisi. He will kill our entire life. No matter how hard we try, alam niyo po, people are simply selfish. Aminin na po natin na yung tao ay selfish. 'Di ba? Kahit saan naman po talaga ang lagi nating uunahin ay sarili po natin. Why? Because we are human beings. Ganyan tayo mga tao. 'Di ba? Lagi nga nating nakikita sa mga movies, yung mga tao na nagsasabing, "Uy, mahal kita." Pero alam niyo po, 'di ba, selfish din 'yun. Dito ka lang sa tabi ko ha. Huwag kang lalabas. Huwag kang makikipag-usap. Huwag mo tong gagawin. Huwag mo tong pupuntahan. Ganyan po yung mga tao. Sabi nga po sa Genesis chapter 8 verse 21, "And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore everything living as I have done." So ito pong verse na to, ito po yung during Noah's time. 'Di ba? Na nagkaroon po ng flood. Na nagkaroon, sabihin mo na, ng reset si God. Na inutusan niya si Noah to build an ark, kumuha ng mga living creatures, and nagkaroon ng flood. Di po ba sabi ni God, hindi ko na ulit gagawin yun. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Mula pagkabata, sabihin mo ng nagkaroon tayo ng muwang, masama na po talaga tayo Kaya nga po dito mag-i-stem na we have imperfect relationships, we have imperfect relatives, there are imperfect people in our work, imperfect people sa lahat ng yan. So dito po makikita po natin na kailangan po natin bumalik sa salita ng Panginoon. Kaya nga po dito makikita natin, we need to be saved from the penalty of sin. We need to be saved from the power and presence of sin. At hindi po natin pwedeng makuha yan kung wala po tayo sa kalooban ng Panginoon. If you will accept Jesus as the one who died for you, na the one who took your place, dun lang po magkakaroon ng bago sa buhay po natin. Why? Kasi makikita natin na si Jesus, He was the perfect example of selflessness. Si Jesus yung example na ako, pwede ko naman kayo hindi iligtas Pwede naman ako hindi magka-ministry, pwede kong hindi ibigay yung buhay ko. Pero God gave His own life for us. Kaya nga we need to accept yung gift na binibigay niya. Kapag ikaw ay may nagbigay sa'yo ng isang regalo, kapag ikaw may nagbigay sa'yo ng isang gift, whether it's small, big, kahit hindi mo gusto, di ba tinatanggap po natin Why? Because binigay sa'yo freely. Binigay sa'yo regalo. Di ba sabi nga, masamang tumanggi sa binibigay na regalo. Kaya nga po sa mga bisita po natin, ngayong umagang ito, God is giving you a gift. And that gift is the most important gift sa buhay mo. Why? Because that gift is the solution na kailangan mo. Yung gift na yan, ang laman po niyan, ay yung regalo ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan. Why? Kasi po, yung power na meron ng Panginoon, ito po yung power na kailangan po natin sa buhay po natin. God is the source of all the power na we need. God has all the power we need. Dito po makikita po natin, di ba? Pag tumingin po tayo sa paligid po natin, lalo na kapag ikaw ay umuwi sa probinsya, umakyat sa isang napakadaming puno na lugar, di ba? Makikita po natin yung evidence ng power ng Panginoon. Kaya nga, di ba lagi nating naririnig na yung nature has a way of healing things. Di ba? Uy, may sakit ka. May sakit yung anak mo. Sige, dali natin sa dagat. Bakit? Para makalanghap ng fresh na hangin. O kaya, sige, uwi ka muna sa probinsya para medyo mawala ka sa environment. Diba? Kasi po, pagdating dito sa Manila, di ba? Lalo na kapag malapit ka sa EDSA, diba? Maririnig mo busina, maririnig mo may nagsisigawan, makikita mo ay usok. Why? So, ikaw, natotoxic ka sa lahat. So, dito po, makikita po natin
that God has the power that we need in our lives. Sabi nga sa Luke chapter 1 verse 37, "For with God, nothing shall be impossible." Sa Panginoon, wala pong imposible. Meron ka bang imposibleng pinagdadaanan sa buhay mo ngayon? Meron ka bang prayers na feeling mo ay hindi kaya? Meron ka bang problema na gusto mong matapos? Then with God, nothing shall be impossible. Wala pong imposible sa Panginoon. Pero baka naman sabihin mo, "Oh Lord, wala palang imposible sa iyo eh. E di bigyan mo naman ako ng 1,000,000. Bigyan mo naman ako ng bagong bahay. Bigyan mo naman ako nito, Lord. Bigyan mo naman ako." Sabi dyan, walang imposible sa Panginoon. Pero baka naman yung hinihiling natin ay napaka-imposible. Diba? Kaya nga po kailangan maging realistic din tayo. Magtatampo ka sa Panginoon, hindi ka magsisimba, hindi mo to gagawin kasi hindi mo sinasagot yung panalangin ko, Lord eh. Pero dapat tignan po natin, is it in accordance with God's will? Yung gusto po ba natin ay naayon sa salita ng Panginoon? Kapag inalis po natin yung eyes natin sa Panginoon, we are worthless. Wala po tayo. We are nothing. We need God's presence. We need God's strength. We need God's guidance. We need God's sustaining grace. Kailangan po natin sa buhay natin yan. Hindi po natin kakayanin, hindi po natin maaabot, hindi po natin mararating kung wala po yung grace ng Panginoon. The more you focus on God, the more na isaksak mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon, the more that you will have power. Kaya nga po, if you spend a lot of your time, of your life, focusing on God, you're going to have a lot of power in your life. Kaya nga po, hindi po waste of time ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi po waste of time yung pagpunta mo sa simbahan. Hindi po waste of time yung pag-i-invest mo sa gawain ng Panginoon. Hindi po waste of time yung, Lord, hindi ko kaya mag-pray, hindi ko kaya magbasa, hindi ko po kayang i-invest yung oras ko. Kung kailangan mo ng power, kung kailangan mo ng energy, then this is the right source. Ito po yung tamang source ng lakas po natin. If you spend a little time focusing on God, you're going to have a little power in your life. Kapag ikaw ay walang oras sa Panginoon, then you will never have power sa buhay mo. Kaya nga there's a word for focusing on God in the Bible. Ano po yung word na yan? That word is worship. Yung worship ay hindi lang po yung pagtaas ng kamay, pagkanta, pagbibigay ng puri, kundi ang worship is simply focusing on God. Ang worship ay ikaw at ang Panginoon. Lord, I will worship you. Worship is not a ceremony. It's not a list of things you do or don't do. Worship simply means focusing on God. So how do you worship? Paano po natin i-worship yung Panginoon? Psalms chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The more you do this, the more you will be still and know that God is God. The more you're going to find yourself restored, renewed, and refreshed on a daily basis. Kaya po tayo stressed, kaya po tayo problemado, kaya po tayo sabihin na nating laging pagod na sa buhay natin is because hindi po tayo nag-worship sa Panginoon. Yung time, instead of wasting time, di ba sabi nga, marami po sa atin, ang problema natin ay stressed, wala tayo sa focus, hindi tayo sumasaya, is because we spend more time in our cellphone or in our gadgets, using our gadgets, more than we spend time sa salita ng Panginoon. Di ba, marami sa atin, bago tayo matulog, sige, browse muna ako cellphone. Pagising natin, nasa na yung cellphone ko? Meron bang moment sa'yo na pagising mo, Bible muna yung hinanap natin? Word of God muna yung tinignan natin before we look into things? Baka kaya wala po tayong kapangyarihan kasi hindi salita ng Panginoon yung inuuna natin.
Hindi salita ng Panginoon yung kinukuha po natin. Alam nyo, pag nagbasa ka ng news, may stress ka eh. Kapag nagbasa ka, lalo na kapag nagbasa ka ng mga comments, di ba? Imbis na maging masaya ka, mas nagiging malungkot ka eh. Bakit? Kasi parang, ba't ganito? Ba't ganito yung mga comment ng mga tao? Kaya nga po, you will be frustrated ng iba't ibang mga bagay. You will feel overwhelmed. Magkakaroon ka ng problema and pressures. Pero I want to invite you right now to pause, step back, and be still, and think about God. Diba? Marami po tayong pinagdadaanan eh. Marami po tayong concerns sa buhay po natin. So, one advice I can give you this morning is, step back po tayo. Diba? Manalangin po tayo. Tignan natin yung goodness and greatness ng Panginoon sa buhay po natin. So, what are the essentials for a meaningful life before God? Number one, we need the power to live on, which is God. We need the people to live with. What's that? His ecclesia. Genesis chapter 2, verse 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. The Bible calls this fellowship. We were made for relationships. Kailangan po natin yung power ng Panginoon sa buhay po natin, but also we need people around us to support us, encouraging us and to fellowship with. Maraming mga tao, they like to isolate themselves. Ba, ayokong kasama yung mga tao. Ayokong kasama sila. Bakit? Kasi kapag ako lang, may peace of mind ako. Kapag ako lang, payapa ako, hindi ko kailangan makisama. Pero hindi po tayo create ng Panginoon to be individuals. God created us to have fellowship. Diba? The Bible tells us that when God made Adam, He put him in the Garden of Eden, which was a perfect environment. Wala pong problema, walang pressure, walang sakit. Diba? Mag-isa lang po siya eh. Pero nung tinignan ni God, parang may kulang sa creation ko ah. Parang hindi maganda to ah. It is not God's will for you to be lonely. Hindi po gusto ng Panginoon na mag-isa ka lang. Kaya nga po dito makikita po natin that we need others sa buhay po natin. Hindi po madali gumawa kapag wala kang kasama. Nung Friday, nagkaroon po ako ng meeting sa manager ko. Sabi niya, Jeff, kapag ikaw may project, anong gusto mo? Mag-isa ka lang ba or may kasama ka? Sabi ko, okay lang naman po ako mag-isa kasi nagagawa ko naman lahat ng task ko. Pero sabi ko sa kanya, pero mas madali po kapag may katulong ako. Mas madali kapag may kasama ko. Why? Because kaya naming hatiin yung tasks and at the same time, kaya naming ma-deliver yung kailangan naming i-deliver na half of the time. Diba? So dito po, makikita po natin na tayo ay minsan kaya natin eh. Kaya naman natin lahat eh. Diba? Kaya mo nga mag-survive sa buhay mo mag-isa. Pero hindi tayo create ng Panginoon na mamuhay bilang isa lamang. Sabi nga sa Romans chapter 6, verse 3 to 4, know ye not that so many as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Dito po natin makikita yung gusto ng Panginoon sa atin. Diba sabi ko kanina, we need 2 birthdays. So yung unang birthday is physical birthday po natin. Ito yung birthday na pinanganak ka. Yung second birthday, ito po yung birthday na tinanggap mo yung Panginoon. Why? Because we believe when we accepted Christ as our personal Savior, that's the time na tayo po ay maborn again. That's the time na tayo po ay pinanganak ulit when we accepted Christ as when we accepted Christ by faith, tayo po ay napanganak muli. Pero hindi pa po yan enough. That's just your spiritual birthday. We need another home. At para tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay, kailangan po meron tayong pinagbibilongan na simbahan ng Panginoon.
Kaya nga, hindi enough na ligtas ka lang, pero hindi ka miyembro ng isang simbahan. Dito po tayo natin makikita na yung importance ng baptism. Salvation is enough to get us to heaven. But it is not enough if we want to grow in faith and if we want to submit to the will of God. Yes, yung salvation po ay enough para tayo po ay maligtas. But wala po tayong sinasabi na kailangan mo maging miyembro ng simbahan para umangat ka sa langit. Bakit? Kasi tanging ang Panginoon lamang and through salvation through Christ can we go to heaven. Pero if we want to grow in faith and if we want to submit to the will of God, then we must be members of the church. The difference between being a church attender and being a church member can be summed up in one word. And what is that? Commitment. Kung ikaw ay miyembro ng isang simbahan at ikaw ay attender lamang, may pagkakaiba po yan. That is commitment. Why? Yung commitment na yan, kahit ayaw mo, because you are committed to the church of God, you will be here. Dahil committed ka, kahit ayaw mo, ikaw ay magpapakita, ikaw ay a-attend ng Bible study, ikaw ay magso-soul winning, ikaw ay magbibigay, ikaw ay magpa-participate. Why? Because you are committed to the family of God. Yung attenders are just like spectators. Nandun lang po sila sa sideline. Nanonood lang, patingin-tingin lang, pasulyap-sulyap lang. Members get involved in the ministry. Alam niyo po, malapit na po yung missions conference natin, which is February 4 to 6. And we need all of our members yung matulong nyo po. Napakamalaki po nung activity natin na to. Makakasama po ba namin kayo sa ating missions? Amen. Lahat po tayo, we can help in our own little way. Siguro hindi ka mapapansin. Magmamap ka lang, magagayat ka lang ng pagkain, magsiserve ka lang ng tubig, magbubuhat ka lang ng mga bags, maglalagay ka lang ng mga pillows, pero lahat ng yan ay importante sa harap ng Panginoon. Lahat po yan, if we want to show yung commitment po natin, then we should get involved in our ministry. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon para umupo lang po, para makinig lang po. Hindi po natin pwedeng ipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon by just being an attender. God wants our commitment. Gusto ng Panginoon that we should be committed sa paglilingkuran sa Kanya. Attenders are consumers, while members are contributors. Tayo po, gusto ng Panginoon sa atin ay hindi lang po tayo kinukonsume natin yung produkto, kundi tayo po ay nagko-contribute. Attenders want the benefits of a church without sharing the responsibility. Alam niyo yung 'di ba, common sa mga tao na ay, anong benefit ba makukuha ko dyan? Meron ba tayong makukubra dyan? Meron ba tayong makukuha dyan? Pero yung mga members, sila po ay nag-share ng responsibility. Tandaan po natin, hindi po masarap yung isang bagay na nakukuha mo lang freely. Mas masarap yan kapag pinagtrabahuhan mo. Di po ba? So ganun po dapat tayo. Sa panahon po natin ngayon, alam niyo po, napakadaming mga tao, lalo na sa relationships nila, na they don't want commitment. Diba? Lagi nga sinasabi nila, mahal na kita, hindi na natin kailangan magpakasal, okay na yan. Committed naman tayo sa isa't isa. Pero alam niyo po, living together without commitment just creates a lot of insecurities and vicious conflicts between couples. Kaya nga po, dapat we should always have commitment. We should always be married. And if you are a Christian and you are not a member of the church, then you are not following the will of God sa buhay mo. So may tanong po, siguro marami sa atin, lalo na sa mga bisita or sa mga attenders, can I be a Christian without joining the church? Yes. Diba? Once you accepted Christ as your Savior, you are already a Christian. Pero, para kang isang estudyante na wala kang eskwelahan. Para kang isang sundalo na hindi ka isang army. Or
isa kang soldier na ayaw mong sumama sa army. O kaya para kang isang bee na wala ka dun sa hive. Na palipad-lipad ka lang, kahit saan ka dalhin. But you cannot be a good and growing mature believer in Christ without His church. Pwede kang maging isang Kristiyano na walang simbahan, pero hindi ka pwedeng lumago, maging maayos, at pwedeng maging mature na believer without His church. Kaya nga po dito sa ating simbahan sa Bible Baptist Church of Pasay, lagi nating mentality is we belong to each other, we affect each other, and we need each other. Hindi po lalaki, hindi po gaganda, at hindi po aayos yung ating simbahan kung wala po yung tulong ng bawat isa sa atin. Meron pong isang study relating sa mental health that they discovered that if you isolate yourself from other people, mas madidepress ka. Mas malulungkot ka. You are 3 times more likely to die an early death. You are 4 times more likely to suffer emotional burnout. You are 5 times more likely to be clinically depressed. And you are 10 times more likely to be hospitalized for emotional or mental disorder. Yun po yung nangyayari kapag ikaw ay in-isolate mo yung sarili mo. Why? Because we need other people. Kailangan po natin yung ibang mga tao. Kaya nga, kapag ikaw ay may problema, hindi po kahinaan na humingi ng prayer request. Kapag ikaw ay may pinagdadaanan, hindi po kahinaan na ipakita mo yung weakness mo sa ibang mga tao. Kasi ba marami po tayo sa atin, shielded tayo, guarded tayo, ayokong ipakita. Bakit? Kasi baka gamitin nila sa akin na ito yung kahinaan ko. Hindi po ganun. Pagdating po sa simbahan, tayo po ay isang pamilya. Yung weakness mo, baka weakness din ng iba eh. Yung weakness mo, baka panalo na ng iba. And they can share the experience sa'yo kung paano mo papapanalo yung laban na yan. Kaya nga po, kailangan po natin yung simbahan natin. Kailangan po natin yung tulong ng bawat isa. The Bible says we're supposed to help each other. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, sabi po dyan, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye are also builded together for an habitation of God through the Spirit. Biblical po yung pagiging member ng simbahan. Christ is committed to the church. Christ is committed to the church, and He showed obedience unto death to what He is committed to. Christ loved the church and gave His life for it. Kaya nga po, dito po natin makikita na we need the church sa buhay po natin. Kailangan po natin yung tulong ng simbahan. Why? Dahil yung buhay po natin is full of challenges. Yung buhay po natin ay mahirap na. Huwag na po natin pahirapan pa by isolating ourselves. We need other people in our lives. Kaya nga po, kailangan po natin yung tulong ng bawat isa sa atin. Kapag tinignan po natin yung Bible, kapag tinignan po natin yung principles nito, dito po natin makikita kung paano po magiging okay or magiging mas maganda yung buhay natin this 2026. So as we are in the early stages of this new year, siguro lahat po sa atin gusto natin ng tulong. Lahat sa atin gusto natin yung guidance ng Panginoon sa atin. The point of this message is, lahat po tayo, we need growth. And as disciple of Jesus Christ, this will take time and work. Hindi po tayo pwedeng lumago basta-basta na lang na nakinig tayo ng preaching. Kundi ito po ay matagal na proseso. Kaya nga po, dapat tayo bilang isang Kristiyano, nandito po tayo sa simbahan. Every time there is a pagtitipon.
Kailangan nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Kailangan hindi lang nakikinig, kundi isinasabuhay po natin. As we start the new year, ito po yung good time to make changes. Kaya nga, kung hindi natin kaya magkaroon ng personal time with God for 1 hour, 15 minutes. Let's start small. And then habang tumatagal, ay mas lumalalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. May pangako po yung Panginoon sa atin. Sabi nga sa Genesis chapter 13, verse 14 to 15, "And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward, for all the land which thou seest to thee, will I give it, and to thy seed forever." Dito po, pinangako ni Panginoon kay Abraham yung mga lupa na nakapaligid sa kanya. God is promising every one of you here a new beginning. May pangako po yung Panginoon sa atin. God is telling you to stop looking at the past. Huwag na po tayo tumingin sa past. Bakit? Kasi kapag tayo po ay tumitingin sa past, kapag tayo po ay lingon ng lingon, tayo po ay hindi makaka-move forward. Meron na ba sa inyo, di ba, habang ikaw ay naglalakad, tapos tingin ka ng tingin sa likod, ano yung mangyari sa'yo? Madadapa? Mababangga? Baka makabangga ka pa ng ibang mga tao. At mas mahirap maglakad kapag ikaw po ay lingon ng lingon. Kaya nga po, if you want God's promises to be fulfilled today, you must be committed sa Panginoon. Hindi lang po enough na ikaw ay uma-attend. Hindi lang po enough na ikaw ay nagpapakita, kundi you must be committed. So yung essentials for a meaningful life before God, kailangan tayo po ay committed sa Panginoon. Kailangan po hindi lang committed, kundi we will be invested sa gawain niya. Tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for giving us this wonderful opportunity that we can hear and we can study your word. Panginoon, dito po namin nakita na hindi po namin kaya mabuhay kung wala po kayo sa aming presensya. Hindi po namin kaya mag-survive, mahihirapan po kami tumawid sa ilog ng problema, mahihirapan po kaming maglakad kung wala po ang guidance nyo sa amin. Mga kapatid, this morning, kung tayo man ay lumalakad at tayo man ay hindi lumalapit sa Panginoon, ngayong umagang ito is the perfect time to ask God for help. Lord, patawad kung inuuna ko yung sarili ko. Patawad kung hindi ko ginagawa yung kalooban mo na dapat ako ay committed sa inyong simbahan. Mga kapatid, ilapit natin lahat sa paanan ng Panginoon. The altar is open for you. Tayo po ay lumapit sa altar at tayo po ay manalangin sa Panginoon.